Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyo at syempre ganon din po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay dito sa inyong programa. Alam niyo po, matagal na po ninyo akong tagapakinig. Simula pa nung high school ako, radyo pa talaga ang gamit ko noon para lamang mapakinggan ang mga binabasa ninyong mga kwento araw-araw. Kaya naman ngayong nalaman kong may channel na kayo ay sobrang saya ko talaga kasi mas madali na kayong masubaybayan. Tuwing may bakanting oras nga ako o kaya bago matulog ay mahilig talaga akong makinig dito ng mga kwentong horror na madalas ninyong ina-upload. Pero sa pagkakataong ito ay hindi po tungkol sa multo o kababalaghan ang ibabahagi ko sa inyo, kundi ang sarili kong kwento ang tungkol sa aking madramang buhay. Nakakaantig po kasing mag-share sa inyong channel. Lalo na kapag naririnig ko yung mga binibigay ninyong payo sa mga sumusulat. Kaya nais ko rin sanang makahingi ng payo mula sa inyo, Papa Dudut. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Veronica. Para po sa privacy ng lahat ng mga taong mababanggit ko sa aking sulat, ay pinalitan ko na lamang po ang mga totoong pangalan nila. Para na rin po umiwas sa kahit na anong gulo. Ako po ay isang working mom at meron akong 2 anak. Hanggang ngayon ay hindi pa kami kasal ng aking kinakasama kahit na almost 15 years na po kami sa aming relasyon. At 11 taon na kaming magkasamang namumuhay sa isang bubong. Kung iisipin mo, napakahabang panahon na nun para sa mga hindi pa kasal. Pero sa part na yon, para sa akin kasi parang ang hirap magpakasal. Tuwing naiisip ko ang tungkol sa kasal ay parang automatic na nasisense ko na ako lang ang mag-iisip. Ako lang ang mag-aasikaso ng mga papel at ako lamang ang kikilos para magawa ang lahat ng yon. Dahil sa takot ko na mapagod lang at maiwan na naman sa akin ang buong bigat ng preparasyon, ay hindi pa rin namin nagagawa ang magpakasal hanggang ngayon. Sa punto po kasing ito ng buhay ko ay feeling ko ang dami-dami kong agenda sa buhay na parang hindi na natatapos sa mga kailangan kong gawin sa loob ng bawat 24 na oras. Araw-araw pagising ko pa lamang sa umaga ay dire-diretso na ang takbo ng utak ko. Andyan po yung pag-aasikaso ko sa mga anak ko mula sa paghahanda ng kakainin nila, pag-aayos ng gagamitin nila sa eskwela, hanggang sa paggabay sa kanila sa pang-araw-araw. Siyempre kailangan ko ring asikasuhin ang asawa ko bago siya umalis, bago ko naman harapin ang sarili kong trabaho. Pero hindi ko po doon natatapos ang pagiging busy ko, Papa Dudut. Bukod po sa regular kong trabaho na nagbibigay sa akin ng buwan ng sweldo, ay nagpapatakbo din ako ng sarili kong negosyo via online. Ako mismo ang nag-aayos ng mga orders, nagre-reply sa mga inquiries ng customers at nagpapakete ng mga paninda habang sinisingit ko ito sa mga libreng oras ko sa trabaho. At kapag sumapit naman ang araw ng Sabado na weekend, na dapat sana ipahinga ko ay wala pa ring hinto ang kayod ko. Tuwing Sabado kasi ay nagluluto at nagbebenta kami ng aking panganay na anak ng mga iba't ibang merienda. Nagtitinda kami ng waffle, mini donut,
saging con yelo at mais con yelo. Pinagtutulungan namin yon ng anak ko. Para naman kahit papaano ay madagdagan ang aming kita. At kapag natapos na ang buong maghapon sa labas o sa trabaho, pag-uwi ko sa bahay, ako pa rin ang mag-aasikaso ng lahat ng mga gawaing bahay. Ako po ang nagluluto ng hapunan, naglilinis ng mga kalat, naguhugas ng mga pinagkainan at kung ano-ano pang mga kung anik-anik na mga trabaho dito sa bahay, Papa Dudut. Sa totoo lamang po ay feeling ko ay sobrang busy kong tao na kung minsan ay parang nakakalimutan ko na kung paanong huminga o mag-relax. Pakiramdam ko kasi kailangan ko talagang kumayod ng gusto para lamang may pandagdag na kita kami. Bukod doon, nasusweldo ko sa aking regular na trabaho, bakit ko ba ito ginagawa? Kasi dito sa bahay pagdating sa financial naming mag-asawa, kanya-kanya po kami ng budget. Walang iisang lalagyan ng pera. Ang kinikita ng aking partner ay siya lamang ang humahawak at nagdidesisyon kung saan mapupunta. At ganon din naman ako. Ang kinikita ko sa aking trabaho at online business ay ako rin ang nagbabudget. Para sa puntong yon, pakiramdam ko, Papa Dudut, palagi akong ubos na ubos. Kasi nga naging mindset ko na yata o nakagawian na hanggat may nakikita akong pera sa pitaka o sa account ko ay ako ang gagasto sa lahat ng kailangan sa bahay. Sasaluhin ko ang bayad sa kuryente, sa tubig, sa pagkain at sa mga biglang gastusin ng mga bata. Ginagawa ko naman po yun kasi iniisip ko na may buwanang bayarin siyang motor na kailangan niyang paglaanan ng sarili niyang budget. Alam ko kasing malaking bawas din yon sa kanya. Kaya pinipili ko na lamang na ako na ang magpuno sa mga kulang dito sa bahay. Pero dahil sa ganitong setup, kahit gustong gusto ko na rin magpahinga at huminto saglit sa pag-iisip tungkol sa pera ay hindi ko po magawa. Natatakot kasi ako na kapag huminto ako o kapag nagpahinga ako ay baka walang matirang pera sa akin. Gusto kong palaging may pera ako para siguradong may pambili kami ng kahit ulam man lamang para sa pamilya ko. Sa setup kasi namin ay para bang ang usapan na lang ay para sa bigas, siya na lang ang bibili habang ang lahat ng iba pang mga gastusin at ulam namin araw-araw ay sa akin naman nakasandal. Sa haba ng pagsasama naming dalawa, hindi naman talaga nawawala ang mga problemang mag-asawa. Normal lang naman siguro sa mga nagsasama ang magtalo o magkatampuhan paminsan-minsan. Pero may isang partikular na bagay talagang nangyari na labis kong ikinasakit. At hanggang ngayon, na taong 2026 na, ay hindi ko pa rin talaga nakakalimutan. Ang totoo niyan ay hindi ko pa rin yon ma-open-open sa asawa ko. Kasi iniiwasan ko na mag-away kami ng dahil lamang sa pera. Ganito po kasi ang nangyari noon, Papa Dudut. Taong 2024 naisipan ko mag-ipon ng maigi. Sabi ko sa sarili ko ay kailangan kong gumawa ng paraan para naman pagdating ng December 2024 ay may hawak kaming malaking pera para sa Pasko. Kaya naman sumali ako sa mga paluwagan. 2 magkaibang grupo ng ipunan ng sinalihan ko noon. Yung isa ay para sa mga nagkakahalagang 15,000 at yung isa naman ay para sa halagang 10,000. Talagang pinagsumikapan kong hulugan yun buwan-buwan mula sa mga kinikita ko sa online business at pagtitinda ng merienda. Ang plano kasi talaga namin mag-asawa noon ay gagamitin namin ang perang yon para magbakasyon sa probinsya ni John John kasamang mga anak namin pagdating ng December. Sobrang excited namin mag-asawa na makauwi na at makapag-relax naman kahit papaano. Pero alam mo, Papa Dudut, nang dumating na ang takdang panahon ay hindi rin kami natuloy sa bakasyon na yon. Naisip ko kasi na kulang ang budget namin. Gusto ko kasi kapag umuwi kami sa kanilang probinsya,
May dala kaming malaking pocket money para naman maging komportable ang lahat at may pasalubong pa kami. Kaya nung kinuwenta ko yung kabuang 25,000 na nakuha ko sa paluwagan ay sa tingin ko talaga ay kukulangin lang para sa aming apat. Kaya ang ginawa ko na lang, sa halip na ituloy ang biyahe ay nag-decide kami na ibigay na lamang ang pera sa aming mga magulang bilang pamasko. Sa mga magulang ko binigay ko yung 15,000 tapos sa mga magulang naman niya ay 10,000 ang nilaan namin. Sa part ng mga magulang ko ay sobrang masaya sila at nagulat talaga sila dahil malaki daw ang pamasko ko sa kanila. Yun lang din kasi ang unang pagkakataon na nakapag-abot ako sa kanila ng ganong kalaking halaga. At saka para sa akin ay kulang pa nga ang 15,000 na yon kung ikukumpara sa lahat ng tulong na naibigay nila sa amin. Dito po kasi kami nakatira sa 5 palapag na gusali na pinagawa ng tatay ko. Binigyan nila kami ng sariling matitirhan dito sa 2nd floor at libre kaming pinatira dito ng walang inaalalang upa buwan-buwan. Kaya naman buong puso ko talagang inabot ang perang yon sa kanila. So ito na nga ang mismong gabi na nagpabago ng nararamdaman ko, Papa Dudut. Tinawagan ng asawa ko ang mga magulang niya para sabihin magpapadala siya ng pera. Noong oras na yon ay tulog na kami ng mga anak ko. Doon kasi kami sa may lote na tutulog ng mga bata. Tapos siya naman ay dito sa aming sala nahihiga. Kung saan talagang maririnig mo lang din ang mga usapan kapag may nagsasalita. Ang hindi niya alam ay gising pa ako noon at nakikinig. Dahil naka-loudspeaker ang cellphone niya. Dinig na dinig ko ang bawat salita sa usapan nila. Kahit pa nga lengguwahe nilang gamit nila sa pag-uusap ay intinding-intindi ko ang bawat kahulugan dahil pareho lang naman sila ng lengguwahe ng mga magulang ko. Narinig ko na sinabi ni John sa nanay at tatay niya na may ipapadala siyang 10,000. Nagulat nga ang mga magulang niya at ang sabi pa nila ang laki naman daw noon. Sabi naman itong asawa ko ay oo kasi nag-ipon ako. Sumali ako sa paluwagan nila Veronica. Inipon ko talaga kayo ng pera para ngayong December. Papa Dudut, sa part na yun ay sobrang nasaktan ako. Akala niya kasi talaga ay tulog na ako kaya kampante siyang magsalita ng ganon. Nagulat ako at nagtaka kung bakit kailangan niyang tumawag kung kailan tulog na kaming mag-iina. Doon ko naramdaman na parang may mali talaga. Bakit kailangang ariin niya ang pagod ko? Yun pa naman ang ayaw ko sa lahat sa isang tao, yung pagiging credit grabber. Yung ikaw ang nagpapakahirap mag-ipon at maghulog pero iba ang kukuha ng papuri. Ang sakit-sakit talaga noon, Papa Dudut. Pero kinabukasan nagpanggap na lamang ako na walang narinig. Nagkunwari ako na hindi ko nalaman ang buong usapan nila ng mga magulang niya para lamang maiwasan na ang gulo. Nanahimik ako at pinalipas ang araw ng may bigat sa kalooban. Na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Dumating ang Pasko ng taong 2024 na medyo mabigat ang loob ko. Pero pinilit ko pa rin maging masaya para sa mga anak ko. Ang buong akala ko talaga dahil naipadala na ni John yung 10,000 bago pa mag-Disyembre. Kahit papaano ay makakarating sa akin ang pasasalamat nila. O kaya naman kahit papaano ay hindi na muna sila mga abala sa amin pagdating ng mismong araw ng Pasko kasi malaking halaga na nga yung naitulong ko sa kanila. Pero laking gulat ko na lamang noong araw mismo ng Pasko. Habang busy ako sa pag-asikaso ng handa at ng mga bata ay biglang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko ay may chat ang tatay ni John na si Tatay June. Imbis na Merry Christmas lang ang bate. Diretso siyang namasko sa akin. Parang hiningan ako ng obligasyon. Napailing na lamang ako sa matinding inis ng mga oras na yon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya noong kami na lang dalawa ni John ang magkaharap sa kwarto. Kinumpronta ko siya. Ipinakita ko sa kanya ang chat ng tatay niya at tinanong ko siya ng direkta. Ano ba itong tatay mo? Kulang pa ba yung 10,000 na naipon ko mula sa paluwagan na pinadala mo sa kanila?
Seryoso, alam ba talaga nila na sa akin galing ang perang yon? O inako mo na naman ang lahat? At gaya nga ng dati, umiwas na lamang siya ng tingin at sumagot ng madaling palusot. Sabi niya, oo, alam nila na sa'yo galing yun. Hayaan mo na lang yung chat. Huwag mo na lang pansinin. Masama talaga ang loob ko noon, Papa Dudut, kasi simula nung matanggap nila yung pera hanggang matapos ang Pasko, wala man lang akong nakuha kahit na isang simpleng text o chat mula sa kanila na nagsasabing, Veronica, salamat sa perang ibinigay mo. Walang ganon. Parang bula na nawala yung effort ko. At hindi pa doon natatapos ang kwento dahil pagpasok ng taong 2025, doon na muling pumasok sa eksena ang panganay na kapatid ni Janjan na si Ate Ree. Grabe pong ugali ng babaeng ito. Siya ang tipong kailangan kapag may gusto siya o may binabalak siya, lahat ng kapatid ay automatic na susunod at sasang-ayon. Ayaw niya na may nagtatanong. Ayaw niya na may pumupuna at lalong ayaw niya na may nagreklamo sa kanya. Parang siyang bata sa pamilya nila at hindi niya kailangan ng paliwanag mula sa kahit na kanino sa amin. Naisipan kasi nitong si Ate Ree na iluwas ang nanay nila na si Nanay Rina dito sa Luzon mula sa South Province para ipaopera ang mga mata nito. Nung una hindi sumang-ayon si John at sinabihan niya ang ate niya na gipit kami at hindi kami makakatulong agad-agad sa gastusin dahil nga may mga buwan ang binabayaran siyang 7,000 piso para sa motor niya. Dahil doon ay si Ate Ree munang naglabas ng pera para sa pamasahe ng mga magulang nila palawas dito sa South Province sa Luzon. Pero alam niyo po kung anong nangyari pagkarating ng mga magulang niya. Isang malaking trahedya agad ang sumalubong sa amin na aksidente si John habang nakasakay sa kanyang motor. Nagtamo siya ng fracture o bali sa kanyang balikat. Kaya sa tindi ng sakit at sa kalagayan niya, hindi man lang niya nagawang makipagkita sa mga magulang niya na kapararating pa lamang mula sa probinsya. Dahil doon ay nag-decide ang pamilya na huwag muna itong ipaalam kay Nanay Rina. Sasalang pa kasi sa operasyon sa mata ang nanay niya ng mga oras na yon. Kaya baka mag-alala lamang at maapektuhan ang kalusugan. Tanging ang mga kapatid lang ni John at ang tatay niya ang nakakaalam sa totoong nangyari sa kanya. Doon na nagsimula ang kaliwat ng pagod ko, Papa Dudut. Halos magkanda kuba-kuba ako sa pag-aalaga sa kanya ng buo habang patuloy ako nagtatrabaho para may panustos kami sa pang-araw-araw. Mabuti na lang talaga at mabait ang boss ko. Pinayagan muna ako mag-work from home dahil hybrid naman ang setup ng kumpanya namin. Pero nung sumunod na buwan dahil kailangan talaga sa opisina ay pumasok na rin po ako kahit kalahating araw lang. Tiniis ko ang puyat at pagod tapos ay uuwi agad ako kasi kahit papaano ay nakakakilos na si John ng mag-isa pero kailangan pa rin ng kaunting alalay. Nangyari pala ang aksidente na yon isang gabi bandang 11:00. Lumabas si John para bumiyahe bilang motor taxi driver para sana kumita ng extra naming pondo. Pero bandang 2:00 na ng madaling araw ay nabangga sila ng isang sasakyan na nagmamaneho pala yung isang lasing na pulis. Nalaman lang namin ang nangyari dahil nag-send siya ng chat sa group chat naming magpamilya. Yung group chat kung saan kasama ko ang mga kapatid at magulang ko. Dahil panggabi ang trabaho ng kuya ko at naka-work from home din siya. Nang mga oras na yon ay siya ang nakabasa ng mensahe ni John. Agad niyang kinatok ang pintuan ng bahay namin para ibalita sa akin ang mga nangyari. Dali-dali akong bumangon. Nanginginig ang mga kamay ko sa kaba habang nag-aayos para puntahan siya. Ginising din namin ang nanay ko para may magbantay sa 2 anak ko na mahimbing pang natutulog. Nang mga oras na yon, nagpasama naman ako sa tatay ko para pumunta sa ospital kung nasaan si John. Kahit na na-traffic pa kami ng tatay ko sa daanan, kami pa rin ang unang nakarating doon sa ospital kumpara sa mga kamag-anak niya.
Nang makita ko ang asawa ko sa emergency room ay halos maiyak ako sa awa. Kitang-kita sa mukha niya ang tindi ng sakit na nararamdaman niya. Pati na rin noong pasahero niya nakasabay niyang naitakbo doon. Pareho silang napinsala at napuruhan ang mga kaliwang braso. Sa loob ng 1 buwan, Papa Dudut, literal na akong ang naging kanang kamay at paa niya sa lahat ng bagay. Hindi niya maiangat ang braso niya kahit kaunti. Kaya ako ang nagbibihis sa kanya. Nagpapakain at nag-aasikaso ng lahat ng personal niyang mga kailangan. Nang medyo magaling-galing na siya at nakaka-recover na, doon na lang nalaman ng nanay niya ang tungkol sa aksidente. Naintindihan ko naman na mag-aalala ng husto ang nanay niya. Siyempre, anak niya si Janjan at normal lang na mangamba ang isang ina. Pero ang hindi ko kailanman matatanggap at talagang nagpasingit ng galit sa puso ko ay ang naging bati sa akin ng Ate Rinya nung magkausap kami sa telepono. Imbis na kumustahin ako at magtanong kung okay ba ang kalagayan namin, diretso niyang sinabi sa akin na walang paligoy-ligoy. Ano Veronica, ikakapayat o ikakataba mo ba yang nangyari sa inyo ngayon ha? Papa Dudut, napatanga ako. Literal na natulala ako sa hawak kong telepono at hindi ako nakasagot kaagad. Para bang gumuho ang mundo ko sa tindi ng insulto. Bakit ganon ang tanong niya sa akin? Na-aksidente na nga ang kapatid niya. Ako na nga itong nagpapakapuyat at nagpapakasagad sa pagod para alagaan ang asawa ko. Tapos ganong salita ang maririnig ko sa kanya. Hindi ba man lang nila naisip na magpasalamat man lang na inalagaan ko ng maayos at hindi ko pinabayaan ang kapatid nila sa gitna ng matinding hirap ko? Wala akong nararamdamang kahit na anong pag-aalala o suporta mula sa kanila noong mga panahong lupaypay ako sa pagod. Pero kasabay ay naisip ko na lamang din sa sarili ko. Sino nga ba naman ako sa buhay nila? Hindi naman nila ako kaano-ano at wala silang obligasyon na irespeto ako. Dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa naman kami kasal ng kapatid nila. Lumipas sa mga buwan at kahit papaano ay nakarecover na si Janjan sa kanyang bali sa balikat noong Disyembre ng taong 2025. Sinikap naming maging maayos ang lahat para sa pamilya. Noong Pasko nga ay nagkasundo kaming magsimba kaming buong mag-anak sa Quiapo Church. Maganda ang simula, masasaya ang mga bata at nananalangin pa ako na sana ay magtuloy-tuloy na ang kapayapaan sa buhay namin. Pero akala ko lang pala yon, Papa Dudut. Dahil pagdating ng selebrasyon para sa bagong taon, doon na naman nasubukan ng husto ang pasensya ko sa pamilya niya. Noong December 30, 2025, napagkasunduan namin na pumunta sa bahay ng ate niya na si Ate Ri. Nandun pa rin kasi ang nanay nila na si Nanay Rina, pati na rin ang tatay at iba pang mga kapatid ni Janjan na nag-celebrate din doon. Sabi ko sa sarili ko ay sige na nga. Makisama tayo para sa kapayapaan at para na rin makita ng mga bata ang mga pinsan at lolo at lola nila. Pero alam niyo po, Papa Dudut, pagdating pa lamang namin doon sa bahay niya, na bad trip na agad ako sa ugali at inasta ng panganay nilang kapatid. Bago kasi kami bumiyahe papunta sa kanila, nagkasikaso na ako ng husto. Nagluto ako ng 2 malaking baunan ng waffle noong gabi pa lamang ng December 29 para may mabaon kaming pagkain. Tapos habang nasa biyahe kami, naiisip ko na mag-order ng pizza via online app para diretso nang i-deliver sa address ni Ate Ri. Ang iniisip ko kasi para pagdating namin doon ay may automatic na almusal kaming lahat at hindi na sila mapagod magluto para sa amin. Dahil on the way pa lamang kami at wala akong cash ng mga oras na yon ay nag-chat ako kay Ate Ri. Nakiusap ako na kung pwedeng paabono muna ng delivery fee na nasa 190 pesos lang naman sa app at ibabalik ko na lamang kaagad pagdating ko.
Nag-reply naman siya at nag-okay. Nang makarating kami sa bahay niya, pumasok kami at bumati. Sinabi naman nila na dumating na yung pizza. Agad kong binuksan ang pitaka ko at nagtanong kung sino ang nagbayad ng delivery fee para maabot ko na kaagad ang pera at walang masabi ang ibang tao. Imbis na sumagot ng maayos, biglang sumabat si Ate Ree. Papadudot pa sigaw at mataas talaga ang tono ng boses niya na parang galit na galit at nakikipag-away sa akin sa harapan ng maraming tao. Sabi niya, mali naman kasi yung pin mo sa app. Ang layo ng rider. Kaya nang dumating dito, dinagdagan ko ang bayad. Anong 190? 210 kaya yun. Kasi nga dinagdagan ko pa ang binayad ko sa rider. Sa totoo lang ay napahiya ako sa tono ng boses niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Inabot ko sa kanya ang 210 para sa delivery fee na sinasabi niya. Dahil yung pizza naman mismo ay bayad ko na sa credit card ko sa app. Nung inabot ko na yung pera, nagpapakipot pa ang luka-luka. Parang ayaw pa niyang tanggapin nung una at umaarte pa. Sabi ko na lang sa kanya na ayan, ibili mo na lang ng bigas yan. Ayun, nung narinig ang salitang bigas ay biglang bumilis ang pagkuha ng pera at itinago. Pero ang masakit at nakakagigil na part, papadudot. Nalaman ko na lang nung nakauwi na kami na hindi naman pala si Ate Ree ang nag-abono at nagbayad ng delivery fee na yon, kundi ang isa pang ate ni John John. Nandun din sa sala ang kapatid na yon noong nagbayaran kami. Pero nanahimik na lamang siya at hindi kumibo para hindi mapahiya ang panganay nilang kapatid na umako ng pambabayad at nagpapasikat. Ang galing dumengoy at kumuha ng kredito sa pera ng iba, hindi ba? At tama nga ang hinala ko noong umagang yon. Wala silang inihandang kahit na anong almusal o pagkain para sa amin na galing sa malayo. Wala talaga kahit kaping mainit man lang. Kaya saktong-sakto lang na dumating ang pizza na in-order ko at yung 2 malaking baonan ng waffle na dala ko. Dahil yun lang ang nilantakan at pinagagawa naming lahat para lamang magkaroon ng laman ng tiyan sa almusal. Pagkalipas nga ng 1 oras ay medyo nababato ang mga bata kaya niyaya ko ang asawa ng kapatid ni John John na si Elle na pumunta sa grocery. Si Elle lang talagang medyo malapit sa akin at nakakausap ko ng maayos sa pamilya nila. Sabi ko ay mag-grocery muna kami para bumili ng chicheria at iba pang mga pagkain na ipapapremyo para sa mga laro ng mga bata mamayang gabi sa pagsalubong ng bagong taon. Nagambagan kami ni Elle para doon. Pagbalik namin mula sa grocery, magtatanghalian na. Nakita namin si Ate Ree sa kusina na bising-bising magbalot ng mga kakanin dahil paninda niya yon. Nandun siya sa tabi ng kalan at doon ko lang napansin na may niluto pala siyang ulam na nilaga. Pero alam niyo po, sa tindi ng gutom ko. At dahil alam kong hindi ko naman bahay yon, para magbida-bida, magbukas ng mga kaldero o mag-usisa, dinala ko na lamang sa tulog ang gutom ko. Humiga ako sa upuan at pumikit. Ang mga anak ko naman ay busy sa paglalaro sa labas. At nakita kong kumakain sila ng mga biskwit na binili namin kaya alam kong hindi pa sila gaano kasing gutom ko. Ang nakakainis lang din sa mga oras na yon, ang asawa kong si John John ay walang pakialam sa paligid niya. Nakikipagkwentuhan lamang siya sa mga kapatid niya at hindi man lang kami inasikaso ng mga anak niya. Ang sa akin lang naman ay poder niya ang bahay na yon dahil pamilya niya ang nakatira doon. Kaya obligasyon niya na asikasuhin kaming mag-ina, lalo na't nahihiya akong kumilos doon dahil hindi ko naman kamag-anak ang may-ari ng bahay. Lampas 1:00 na ng hapon ng sa wakas ay alokay ni Elle ang mga bata na kumain ng tanghalian. Habang ako naman ay nagtutulog-tulugan pa rin sa upuan sa tindi ng sama ng loob. Habang nakaupo kami ni Elle sa sala pagkatapos kumain ng mga bata ay napansin naming bigla na nawala
ang natitirang mga kahon ng pizza na dala namin kaninang umaga. Marami pa namang natira dahil malaki ang inorder ko. Ang pumasok talaga sa isipan ko noon ay pinamigay na naman ni Ate Ree sa ibang tao. May dumating kasi na maniningil sa kanya sa bahay kanina at nakita ko noong umalis yung tao na may bitbit na itong baunan. Sabi ko sa sarili ko, kung kakanin na paninda niya ang binigay niya bilang pambayad o regalo, bakit kailangang ilagay pa sa baunan ng ulam? Pakiramdam niya kasi talaga kapag may pagkain dumarating sa bahay niya, kanya na agad ang buong karapatan na pamamahagi ng walang pasabi sa nagmamayari. Netong March ng taong kasalukuyan 2026, doon ko nalaman ang totoong kwento mula mismo sa nanay nila na si Nanay Rina. Nagkausap kami at nabanggit ko ang tungkol sa pizza na yon. Sabi ni nanay hindi naman daw ipinamigay, kundi nilagay lang daw ni Ate Ree sa loob ng refrigerator. Napasagot na lamang ako na kung nilagay man sa ref bakit kailangang itago ng ganon at walang pasabi sa amin na nagdala. Dapat man lang ay sinabi niya sa mga tao sa bahay na itatago ko muna ito sa ref, ang pizza, para hindi masira. Para hindi nag-iisip ang tao ng masama. Lalo pat hindi naman niya pera ang ipinambili doon. Para sa akin kasi, Papa Dudut, kapag pagkain ang dinala sa isang okasyon, open dapat yon para sa lahat at nakalatag sa mesa. Hindi yung basta-basta na lamang itinatago ng isang tao sa sarili niyang ref nang walang pasabi. Nakakainis lang isipin ang ganong klase ng pag-uugali. Naku Papa Dudut, kung akala nyo ay tapos na ang kalbaryo ko sa pizza na yon noong hapon ng December 30, dinala pa rito hanggang sa pagtulog ang isa pang matinding inis ko. Papasok pa lamang ang gabi noon at syempre naghahanda ng lahat para magpahinga dahil doon nga muna kami matutulog para kinabukasan na kami babiyahe pa uwi sa aming bahay. At doon ko na naman napatunayan kung gaano kawalang pakialam at kaimposible ang ate niya. Hindi naman sa pagmamayabang Papa Dudut. Hindi naman kami mayaman, simple lang din ang pamumuhay namin ni Janjan. Pero pagdating sa pagtulog ng mga anak ko, talagang maingat ako at may kapakanan nila ang palagi kong iniisip. Sa bahay namin kahit maliit ang kwarto ay sinisigurado ko na komportable ang mga bata. May tag-iisa kaming electric fan para hindi sila pagpawisan at makatulog ng mahimbing. Ang bahay naman ni Ate Ree ay masikip din tulad ng sa amin. Kaya alam ko na talagang magsisiksikan kami. No problem naman sa akin ang siksikan basta mahangin. Pero alam mo ba kung saan niya kami gustong patulugin ng gabi na yon, Papa Dudut? Doon sa isang malit na kwarto sa may tabi ng kusina. Sa pandinig ay magandang pakinggan. Kasi kwarto, may sariling space kuno. Pero ang totoo ay bodega na ewan ang itsura noon. Walang bintana ang kwartong yon. Walang exhaust fan ang buong bahay niya. At sobrang kulob ng hangin sa loob. Para ka talagang pumasok sa loob ng kahon. At ang mas malala pa ng mga oras na yon ay kakatapos lang magluto ni Ate Ree ng mga paninda niyang kakanin. Kaya yung init mula sa kalan sa kusina ay pumapasok at naipon lahat sa loob ng kwartong yon. Parang pugon sa tindi ng init, Papa Dudut. Kulang na lang ay lagyan kami ng mantika at baka maprito kami sa loob. At ang plano pa niya doon kami matutulog ng dalawa kong anak kasama si Janjan at isasabay pa si El na may daladalang malit na sanggol. Noong tiningnan ko pa lamang ang loob ng kwarto ay tumatagaktak na agad ang pawis ko. Sabi ko kaagad ng pabulong pero narinig ng lahat. Naku, ayaw ko rito, sobrang init, hindi kakayanin ng mga bata. Sumang-ayon naman sa akin ang pangalawang ate ni Janjan na si Ate Jen. At ang sabi niya, oo nga Ree, mainit talaga dyan sa loob, kulob ang hangin. Aba, narinig yata kami ng magaling na panganay. Biglang sumabad si Ate Ree at gaya ng kaninang umaga,
pasigaw at mataas na naman ang tono ng boses niya na parang laging nakikipag-away. Sabi niya, anong mainit dyan? Dyan nga kami natutulog gabi-gabi at hindi naman kami naiinitan. Ang aarte nyo naman. Papa Dudut, sumikip ang dibdib ko sa tono niya. Sinabi ko na lang sa kanya ng mahinahon pero may diin. Sige na, maarte na kung maarte. Pero ayaw ko talaga rito kasi baka asmahin ang mga bata at hindi sila makahinga sa sobrang init. Pero mapilit pa rin ang loka-loka. Gusto niya talaga na doon kami pumasok at sundin ang gusto niya para lamang masunod ang authority niya sa bahay na yon. Sabi ko, mas gusto ko pang matulog doon sa sala na malapit sa may pintuan kahit sa sahig lang. Basta may pumapasok na kaunting hangin mula sa labas. Sa sobrang inis ko sa pambubulyaw niya, nilapitan ko si John sa sulok. Ang sabi ko sa kanya ay umuwi na lang tayo ngayon na. Ibiyahe mo na kami pauwi dahil hindi ko kaya ang trato ng ate mo at hindi ko kayang patulugin ang mga anak ko sa maalapugon na kwartong yan. Nagkaroon tuloy ng diskusyon sa sala ng mga oras na yon. Narinig kong nagsalita na rin sa wakas ang nanay nila na si Nanay Rina. Pumanig siya sa akin at sinabing huwag kaming pilitin sa kwarto. Pati si Ate Jen ay nagtanggol na rin sa akin. Pero bago pa kami tuluyang makapag-ayos ng higaan sa sala, narinig ko namang nagpaparinig si Ate Ri habang naglalakad-lakad sa kusina. Sabi niya sa hangin, anong mainit? Kami nga hindi naiinitan dyan. Sobrang dami namang arte, nakikitulog na nga lang. Doon na talaga nagpanting ang tenga ko, Papa Dudut. Kung may dumiman akong nakikita sa pagkatao niya, yun ay ang kawalan niya ng tapang na harapin ako ng mata sa mata. Idinadaan niya sa parinig at talikurang dada ang lahat ng reklamo niya sa akin. Sa totoo lang, simulat sa pool ay hindi talaga bukal sa loob ko ang makipag-sleep over sa kanila. Kilalang kilala ko na kasi ang ugali niya. Gusto niya na kapag may okasyon o bisita ang ibang tao o ang mga bisita ang gagasto sa lahat ng pagkain at pangangailangan. Habang siya naman ay puro lang utos, satsat at reklamo pero walang kahit na isang pisong ambag. May isa pa palang nangyari bago kami natulog ng gabing yon ng December 30. Nagkausap kasi kami ni Elle nung nakaraang linggo na mag-exchange gift na lamang kaming dalawa kasama ang mga bata para naman sumaya ang bagong taon nila. Kaya naglabas kami ng mga regalo mula sa bag namin. Nang makita ni Ate Rin na marami kaming nilabas na nakabalot na regalo para sa mga anak ni Elle at para sa amin ay biglang sumimangot ang mukha niya. Umasim ang mukha ng loka-loka, Papa Dudut. Bigla niyang sinabi sa amin ang pasigaw, ano yan? Bakit may ganyan? Hindi nyo man lang ako sinabihan na magreregaluhan pala kayo? Sumagot naman kami ni Elle na hindi naman ito malaking event na kailangan ng formal na usapan. Simpleng bigayan lamang ito sa mga bata. Sabi ko kung gusto mong magregalo magregalo ka. Walang pumipigil sa'yo. Dahil nakaramdam siya na parang nalamangan siya sa eksena. Biglang umalis ang magaling nilang ate. Gabi na noon pero lumabas pa siya ng bahay para bumili ko noon ng kung anong laruan o sapatos na maibibigay sa mga pamangkin para lamang gumawa ng sarili niyang pakulo at hindi siya magmukhang kawawa. Pero ang nakakatawa, nung ibinigay namin sa kanya ang regalo namin para sa kanya ay hindi ko man lang nakita na binuksan niya yon o nagpasalamat man lang. Basta ang ugali niya ay hindi siya pwedeng malamangan o mapatunayan na mas may kakayahan ang ibang tao kesa sa kanya. Kahit na wala namang kaming interes na makipagpaligsahan sa kanya. Sobrang hirap talagang bumisita sa kanila dahil palaging may pakiramdam na kung sino ang mas may pera at kung sino ang dapat maglabas ng pondo para sa pagkain. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, pero kapag ako ang nag-imbita ng mga tao o mga kamag-anak sa bahay namin, sinisigurado ko na bago pa sila dumating ay may mga sapat ng pagkain na nakalatag sa mesa para sa lahat.
At hindi ko hahayaan ang mga bisita ko na gumastos nang mag-isa o mag-ambag nang wala akong nilalabas mula sa sarili kong bulsa. Iba kasi ang ugali nila, lalo na itong si Ate Ri. At heto na nga, ang pinakamatindi na nangyari ngayon lang netong nagdaang March 20, 2026. Biglang dumating dito sa bahay namin si Nanay Rina. Sinundo siya ni Janjan gamit ang motor mula sa bahay ni Ate Ri dahil tumawag ang tatay nila mula sa probinsya na kunin na muna si nanay doon at ilipat sa amin. Alam niyo ba kung bakit, Papa Dudut? Nag-away kasi ang nanay nila at ang paborito niyang anak na si Ate Ri. Imagine, hindi pa natatapos ang buong operasyon sa mata ni Nanay Rina na nakatakda sana ngayong buwan ng Marso, pero pinalayas o pinag-awayan na siya ng sariling anak. Biglang nagbago ang pakikitungo ni Ate Ri kay nanay noong magkaaway na sila. Hindi na niya kinikibo, hindi na pinagluluto at hindi na inaasikaso ang sarili niyang ina sa loob ng bahay niya. Bakit ko nga ba nasabing paboritong anak si Ate Ri kahit na gano'n ang ugali niya? Dahil sa lahat ng magkakapatid, sa mga kwento at sumbong lang ng panganay na ito, naniniwala si Nanay Rina. Sarado ang tenga niya sa ibang anak. Lalo na pagdating sa usapang pinansyal at mga perang ipinapadala namin mula sa probinsya o dito sa Maynila. Ang buong akala kasi ng mga magulang nila ay galing lahat sa bulsa ni Ate Ri ang pera. Ganito pala ang siste at estilo ng ate niya. Kukunin niya ang mga ambag na pera ng bawat kapatid kasama na ang sa amin ni Janjan. Siya ang hawak ng kabuang halaga at siya ang magpapadala sa probinsya gamit ang pangalan niya. Ang ending, lumalabas sa mata ng mga magulang nila na siya ang dakila. Siya ang bayani at siya ang solong nagpapakain sa kanila doon. Hindi niya kailanman sinabi kung kaninong share o kaninong pinagpagura ng perang natatanggap ni tatay at nanay sa probinsya. At ang mas malala pa, baka nga siya pa itong walang ambag kahit piso doon. Pero sa mata ng mga magulang niya ay siya lang ang mabuting anak na dapat pagutangan ng loob habang ang ibang anak ay parang walang kwenta. Dahil sa tindi ng sama ng loob ko sa nalaman kong ito, at dahil nakikita ko si Nanay Rina na umiiyak dito sa bahay namin dahil sa ginawa ng kanyang paboritong anak, hindi ko na napigilan ang sarili ko at ang sabi ko ay kailangan ko nang magsalita. Naglaan ako ng 3,000 piso mula sa sarili kong ipon para sa pamasahe ni Nanay Rina pauwi sa kanilang probinsya para doon na lamang siya magpahinga. Papa Dudut, para sa ibang tao baka maliit na halaga lamang ang 3,000. Baka barya lang yan sa kanila, pero para sa isang working mom na katulad ko na sagad na ang budget dahil sa mga gastusin sa bahay, sa online business at sa mga bata, ay napakalaking pera na niyan para sa akin. Pilit ko itong isinisiksik sa budget ko. Ipinasok ko na ngayon sa GCash ni Janjan para i-ready ang pagbili ng ticket. Isang hapon habang nakaupo kami sa sala at kaharap si Nanay Rina na nag-aayos ng mga gamit niya, pumasok si Janjan. Doon ko na ginawa ang direktang pagkumpronta na mahinahon pero seryoso. Tiningnan ko si nanay at sinabi ko na, Ma, alam mo ba na yung perang ipapamasahe mo ngayon sa pag-uwi mo sa probinsya, pati na yung pocket money mo ay sa akin galing. Ako po ang naglabas ng perang yan. Papa Dudut, ang naging sagot ni Nanay Rina sa akin ay literal na nagpabagsak ng pangako at nagpatigil ng tibok ng puso ko. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka at galit. Tapos ang sabi niya, anong sinasabi mo? Kay Janjan galing ang pera. Natulala ako, Papa Dudut. Parang may humampa sa mukha ko. Tumingin ako kay Janjan na noong mga oras na yun ay biglang namutla, yumuko at hindi makatingin sa amin. Sabi ko, ano po, Ma? Hindi niyo po ba alam? Hindi po ba sinabi sa inyo ng anak ninyo na pera ko ang gagamitin ninyo? Pagkasabi ko noon ay biglang natahimik si Nanay Rina. Tumingin siya kay Janjan na hindi makaimik at doon yata unti-unting nag-sink in sa kanyang katotohanan. Pagkatapos noon ay hindi na siya nakasagot pa at tumahimik na lamang buong maghapon.
Dito ko napatunayan sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut, na may malaking mali na rin sa asawa ko. Hindi ko lubos maisip kung anong klaseng utak meron siya at bakit kailangan niyang itago sa sarili niyang pamilya na sa akin ang gagaling ang perang itinutulong ko sa kanila. Bakit kailangan niyang ariin ang credit? Kung iisipin nga simulat sa pool, kahit na isang barya o kahit isang piso ay wala siyang nalaan o naibigay na pera para sa mga magulang ko. Ako lahat ang sumasalo sa pamilya niya. Pero kapag ang pamilya ko naman ang nagbibigay ng ulam o may pasalubong na pagkain para sa amin dito sa bahay, proud na proud akong sabihin kay Jan at sa mga bata na galing ito sa biyanan mo. Binili ni na mama para sa atin para naman maging mabango ang pangalan ng pamilya ko sa kanya at maging maayos ang relasyon namin. Pero itong asawa ko, hindi ko man lang maramdaman na kayang ipagmalaki ang pangalan ko sa harapan ng mga magulang at kapatid niya. Hindi man lang niya kayang sabihin sa kanila na salamat kay Veronica kasi siya ang nagbigay nito. Ang sakit-sakit lang na walang ganong pagpapahalaga, Papa Dudut. Todo ang asikaso ko sa kanya rito sa bahay. Hindi ko siya pinapabayaan noong naaksidente siya at hindi ko siya inalipin kahit kailan. Pero bakit parang ikinakahiya niya na ako ang tumutulong sa pamilya niya? Sa huling encounter kong ito sa pamilya ng asawa ko ay doon ko naisip at napagtanto na hindi ko na kailanman kailangang i-please o ipagpilitan ng sarili ko para lamang magustuhan nila ako. Napagod na ako. Kung gaano kapuro at kalinis ang puso ko sa pagpapakita ng kabaitan at pagtulong sa kanila, ganoon naman sila kaurat, kabastos ang ugali at kawalang utang na loob sa lahat ng efforts ko. Matatawag ko ba itong naaabuso na ang kabaitan ko? O sadyang napadpad lang talaga ako sa mga taong ungrateful o walang alam gawin kundi ang tumanggap pero hindi marunong tumanaw ng pasasalamat? Kilalang kilala lang nila ang pangalang Veronica kapag may kailangan sila. Lalo na kapag usaping pera at kapag gipit na sila. Pero kapag okay na ang lahat, ako naman ang maarte. Ako na naman ang masama. At ako na naman ang dayuhan sa pamilya nila. Masakit isipin na nakatagpo ako ng pamilyang may ganitong klase ng pag-uugali at mindset. Minsan nga gabi-gabi bago ako matulog habang nakikinig ng programa ninyo ay tinatanong ko na lang din sa Diyos kung ano bang nagawa kong kasalanan sa nakaraan ko para bigyan ako ng ganitong klase ng pamilya ng asawa ko. Bakit kailangang maranasan ko ang ganitong kawalang respeto? Sana po, Papa Dudut, ay mabasa at mapili po ninyong basahin ang aking sulat. Ang tanging regalo ko na lamang sa sarili ko ay ang mailabas itong bigat sa dibdib ko sa inyong programa. Maraming salamat po sa inyong oras at sa lahat ng inyong mga tagapakinig na naglaan ng panahon para makinig sa akin. More power sa inyong channel at marami pa sana kayong matulungan na katulad ko na naghahanap ng kaliwanagan at mapaglalabasan ng sama ng loob. God bless po sa inyo. Ang inyong tapat na taga-subaybay, Veronica. Napakabigat ng pinagdaanan mo, Veronica, at lalong masakit ito dahil ang mga taong dapat sana ay katuwang mo at nagpapahalaga sa mga sakripisyo mo ay ang iyong kinakasama at ang kanyang pamilya ay sila pang nagpaparamdam sa iyo na baliwala ang lahat. Bilang isang working mom na halos hindi na magkanda ugaga at magkaoras para sa sarili dahil sa paggawa ng lahat ng paraan upang kumita at mapanatiling maayos ang tahanan, karapat dapat kang irespeto, kilalanin at higit sa lahat ay mahalin ng totoo. Hindi madaling lunukin ang sunod-sunod na pagkakataon na ang sarili mong pagod ay inaangkin ng iba. Tulad ng ginawa ni Jan sa pera ng paluwagan at sa pamasahe ng kanyang ina o ang paulit-ulit na pangbubuskas at kawalan ng utang na loob ng kanyang ate. At maramdaman na parang ATM o takbuhan lamang kapag may kailangan. Ngunit dayuhan at maarte kapag naghahanap ng kaunting kenyahan at komportableng tulugan para sa mga anak.
ay sapat na dahilan upang mapagod at kahit sinong may mabuting puso ay pwedeng maramdaman ito. Ang unang hakbang na dapat mong gawin ay ang magtakda ng malinaw na hangganan o boundaries pagdating sa usaping pinansyal at emosyonal. Hindi mo obligasyong ubusin ang sarili mo para sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob o rumespeto sa iyong pagkatao. Kung may tulong kang ibibigay sa pamilya ni Jan Jan, sa susunod ay siguraduhin mong ikaw mismo ang direktang mag-aabot. O malinaw na nakasulat gaya ng bank transfer o GCash receipt na may pangalan mo upang hindi na ito magamit sa pagyayabang at manipulation ng ibang tao. Higit sa lahat ay kailangan ninyong mag-usap ng masinsinan ni Jan Jan. Hindi mo pwedeng basta na lamang tiisin ang kanyang pagiging credit grabber at ang kanyang kawalan ng pagkusa na ipagtanggol ka sa kanyang pamilya bilang kanyang kapareha sa loob ng 15 taon. Dapat niyang maunawaan na ang kanyang pananahimik at pagtatago sa katotohanan ay isang uri ng pagtataksil sa iyong tiwala at sa pagod. Sa kabila ng pait ng iyong karanasan, may mahalagang pagninilay-nilay na maiiwan ang iyong takbo ng buhay. Ipinapakita ng iyong sitwasyon na ang tunay na kabaitan ay hindi dapat humahantong sa pagpapahintulot sa sarili na maabuso o maapakan ng dignidad. May malaking pagkakaibang pagiging mapagbigay sa pagiging sunod-sunuran. Ang pagtulong ay nagiging lason kapag ito ay nagiging dahilan upang maging tamad, mapagkunwari at walang galang ang mga taong nakikinabang dito. Bukod dito ay napatunayan sa kwento mo na ang kapurihan at pagpapahalaga sa isang relasyon ay hindi nakukuha sa pananahimik para lamang maiwasan ang gulo. Ang isang matatag na pagsasama ay nangangailangan ng katapatan kung saan ang bawat ambag at sakripisyo ay bukas na kinikilala at pinapahalagahan ng bawat isa. Nang walang lamangan o agawan ng credit, itatak mo sa iyong isipan, Veronica, na ang pagpili sa iyong sariling kapayapaan at pagprotekta sa iyong emosyonal na kalusugan ay hindi pagiging makasarili, kundi isang pagpapakita ng paggalang sa sarili mong halaga bilang isang ina, bilang isang babae at bilang isang tao. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories,
Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.